sa paghahanda para sa pagnonobena at pagpipista natin kay San Jose. Natigit sapagat sa taon na ito'y espesyal na taon dahil itinalaga ng ating pangkasalukuyang Santo Papa bilang taon ni San Jose. Simula noong 8 ng 2020 hanggang sa 8 ng Disyembre ng taong ito. Mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, ang aking po'y ibabahagi ay iuugnayin ko sa mga pagbasa ngayon. Tayo po'y nasa panahon pa na ating ginugunita na si Jesus ay namatay, ngunit muling nabuhay upang ipahiwatig sa atin dahil sa pangkaraniwan o siya ang Diyos na nakiisa sa atin sa lahat ng bagay maliban lamang sa kasalanan upang samahan tayo at upang turuan tayo ng landas tungo sa kaharian ng Panginoong Diyos. Pero nang siya'y muling nabuhay at umakyat sa langit, hindi po siya wala na sa atin. Siya'y kasama pa rin natin. At sa mga pagbasa sa linggong ito'y binibigyan pansin na si Jesus ay kasama natin bilang mabuting pastol. No? Sapagat nga ho, siya ay patuloy na sumasama sa atin, naglalakbay kasama natin hanggat tayo makarating sa kaharian na inihanda niya para sa atin, ang ligaya at buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, ginagampanan ni Jesus ang kanyang pagiging mabuting pastol sa pamamagitan ng simbahan. Hindi ba ang simbahan ay ang samahan tinatag ni Jesus para tayo mga binyagan ay magtulungan nang tayo'y makarating sa kaharian ng Panginoong Diyos. Pangalawa po'y kasama natin siya sapagkat hindi ba ang mga sakramento ay gawain ni Jesus upang ipagpatuloy at patuparin niya ang kanyang sinabi. Huwag kayong matakot, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Kaya ito po ang mga ilang bagay na ginagampanan ni Jesus para siya ay magpatuloy na maging mabuting pastol natin. Pero maliban sa sakramento at simbahan, ipinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang pagiging mabuting pastol sa pamamagitan ng mga pare, gaya ni Father GJ, ni Father Paul at ako, no? Dahil kami ho ang kumakatawan kay Jesus bilang pastol ng bawat parokya. Kaya kami rin ho ay masasabing kumakatawan kay Jesus na mabuting pastol. At kayo rin ho na mga tatay, dapat ka rin ay mabuting pastol sa inyong sariling tahanan. Sapagkat ho, kinilala ng Second Vatican Council na ang samahan na tinatag ni Jesus, ang pinakamababang antas nito ay walang iba kundi ang familia. Kaya ang tawag mo dito sa Second Vatican Council ng familia ay domestic church. Ang ibig sabihin, simbahan sa loob ng tahanan. At doon, ang dapat namumuno ay ang tatay. At siyempre sa kultura natin, pag wala si tatay, sino ang mamumuno? Si nanay. Kaya ito rin hamon rin kung gano'n sa mga nanay, lalo pag wala si tatay, dapat pastol rin ang mga nanay. Ganon din sa kultura rin natin, ang mga nakatatanda, pag wala si tatay at nanay, sino ang dapat susundin daw? Si kuya o si ate ang pinakamatanda sa pamilya. Kaya sa kultura na itong mga ito, ang mga ilang mga kasangkapan ni Jesus para maramdaman ang pagiging mabuting pastol niya. Kaya ho, mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, sa gawain ito, ang ating pong huwaran ay walang iba kundi si San Jose. Dahil siya ang pangunahing pastol ng Sagrada Pamilya na Jesus, Maria at Jose. Hindi ba
ito'y napatunayan. Sapagat nang ibig patayin ni Herodes si Jesus, nang sinabi ng anghel, ilayo mo na ang bata, dinala ni San Jose si Mama Mary at ang anak na si Jesus doon po sa Egypt. At pagkatapos bumalik rin at pumunta naman sila sa Nazareth, sa lugar kung saan taga roon si San Jose at si Mama Mary, at doon sila nanirahan. Mga kaibigan at kapatid sa panay, ito lamang makikita natin na siya'y huwaran ng isang mabuting pastol na tinularan niya si Jesus, at hindi lamang si Jesus, dahil sabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon, si Jesus at ang kanyang ama ay nagkakaisa sa pagmamalasakit sa atin. Kaya sabi ni Jesus, ang salitang sinasabi ko sa inyo, ito rin ang ibig ipahiwatig ng aking ama, at masasabi rin natin, ito rin ang pinahihiwatig, at tinutulungan tayo na gabayan ng Espiritu Santo para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya kung ganun ho, marami sa ating inahamon na dapat gawin natin si San Jose na huwaran ng mabuting pastol. Sa iba't ibang sitwasyon, lalo sa mga mahirap na sitwasyon, gaya nangyari kay Jesus, Maria at Jose nang sila ay pumunta sa Egypt. No? Ganon din sa ating kapanahunan dahil sa pandemic, marami sa atin ang nahihirapan. Kaya dito'y kinakailangan ipagdasal natin ang mga kumakatawan bilang mabuting pastol sa ating tahanan, kaya ng tatay, nanay o nakatatanda, upang silang lahat ay magsikap na matularan sa Jesus ang mabuting pastol. At dito ang pinakamahusay nating huwaran ay walang iba kundi si San Jose na ating patron. Kaya ho, makikita natin na si San Jose ay isa sa huwaran para tayo magsikap na maisakatuparan ang tinuro sa atin ni Jesucristo, hindi lamang sapagkat isa sa buhay ito, kundi sapagkat ibig rin niya ibahagi natin ito sa iba. Kaya halimbawa, ipagdadasal ninyo kaming mga pare para magampanan namin tungkulin bilang mga pare at bilang pastol ng bawat parokya. Ganon din mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, pinapaalaala rin tayo na tayo ay pastol sa ating kapwa-tao, lalo na sa hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kaya nga ho, sa unang pagbasa narinig natin na pinapunta si Pablo at si Barnabas bilang magdadalang na mabuting balita at maging mabuting pastol sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng ito po ay tutulungan tayo ni San Jose, sapagkat si San Jose po ang pangunahin na naging mabuting pastol sa pamilya ni Jesus, Maria at Jose, at siya rin po ay ginawa ng simbahan na patron hindi lamang ng isang parokya gaya nito, kundi buong simbahan. Kaya si San Jose po ay tinatawag na patron pangkalahatan ng buong simbahan sa buong mundo. Kaya mga kaibigan, pati sa pananampalataya, ano pang matutunan natin isang bagay kay San Jose? Kuminsan ho, sasabihin natin, bakit tulog ng tulog si San Jose? Yung pagtutulog po ni San Jose, ibig sabihin hoy, siya ay una, mapanatag ang loob na siya'y nakipagkaisa sa Diyos. Pangalawa ho, sapagat ibig niyang marinig at maunawaan kung ano ipinapahiwatig ng Diyos na gagampanan pa niya. Kaya hindi ba ho sa dalawang sitwasyon, halimbawa ng buhay ni San Jose, nang naisip niya, nang mapansin niya si Mama Mary nagdadalang tao, gusto niya hindi pagpatuloy ang kasal. Bakit sabi hindi ipagpatuloy? Dahil nagsimula ng kasal sa kanila. Ang tinatawag na betrothal, yun po ang first step ng tinatawag na pagpapakasal sa kultura ng mga Israelita. Nang ito'y mangyari, iniisip ni San Jose, siguro magsabi natin, nagdasal rin siya, kung ano ang gagawin niya. At naisip niya ang gawin niya ay aalis na lang siya nang hindi mapag-usapan ang tungkol kay Maria.
at hindi rin mailagay sa panganib ang mahal na Birhen Maria dahil sa kultura ng mga Israelita, pag ang babae nabuntis bago nagsama ng asawa niya, siya'y binabato hanggat mamatay. So ang turing sa kanya ay masamang babae. Ayun na sa isip ni San Jose, pero sangayon sa nababasa natin sa banal na kasulatan, pinadala ng Diyos ang anghel at sinabi, San Jose, huwag kang mabahala. Ang daladala ni Maria ay hindi sanggol ng sino mang lalaki, di ay sanggol galing sa isang mahiwagang paraan na ginawa ng Diyos, na sa Maria ngayon nagdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng anghel, ituloy mo ang pagpapakasal. At nang siya'y magising, sinunod. Walang sinasabi San Jose, pero palaging sinusunod niya kung ano ang mensahe ng Diyos sa kanya. Kaya hindi ba ganun din ang nangyari nung si Herodes ay ibig patayin si Jesus? Ay maliit pa si Jesus siguro, wala pang 2 taon, at siguro naroon pa sila sa Bethlehem nang sinabi papatayin ni Herodes. Kaya siya'y sumunod dahil nagtitiwala siya pa ito'y kalooban ng Diyos. Sigurado ang Diyos ay magbibigay ng sapat na biyaya upang magampanan natin. Ganon katatag ang pagtitiwala ni San Jose sa Diyos. Yun po ang isang matutunan rin natin kay San Jose. Una, maliban sa gampanan ang ating mga tungkulin bilang pastol rin ng ating kapwa-tao. Dahil sa kultura natin, di ba, ang nakatatanda dapat nagtuturo sa mas bata. Pagiging pastol yan. Pero sabi natin kanina, ang tatay, ang nanay, ang pinakamatanda, at kami mga pare. Kaya pagdasal natin ang bawat isa sa atin na may mga tungkuling ganon. At hingin natin ang tulong ni San Jose upang gaya niya, matularan natin ang kanyang pagiging mabuting pastol sa pamilya ni Jesus, Maria at Jose, at tayo rin ay ipagdasal niya para magtiwala pag yan ay kalooban ng Diyos. Tiyak. Hindi ba sabi ng Diyos, huwag kang matakot, ang biyaya ko'y sapat para sa iyo. Kaya sana ganon din ang ating pag-uugali sa tulong ni San Jose. Huwag tayong matakot anuman ang hamon ng buhay para gampanan natin ang pagiging pastol sa kapwa-tao na ang Diyos ay magbibigay ng biyaya sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin at ang ating kapwa simula sa nakatatanda ang kasangkapan ng Diyos para tayo gabayan.